Ayos. Okay, ito lang pala mga nakaharang dito. Grabe. Galit sila eh. Kala ko naman stoplight, isang jeep lang pala nakaharang sa lahat. Walang iya yun. Grabe oh, sasalpak pa talaga niya oh. Orange na, salpak pa rin kahit nakaharang. Ay nako, bad trip agad eh no. Woo! And we are back with another video. Gamit natin ng Shoei X50 na helmet natin, kaya baka medyo mas mataas ulit yung view. Adjust ko na lang mamaya. For today, babalik tayo ng Parcal kasi gagawa tayo ng medyo Q&A ba. Kasi marami nagtatanong sa inyo kung ano yung mga nakakabit sa motor ko. Actually, konti lang naman. Marami nakakapansin itong side mirror, kung anong settings ng GoPro, gloves, ganon. So mamaya discuss natin. Pero ngayon ride muna tayo ng konti. Doon tayo sa Parcal, tapos doon tayo mag video. Sarap, grabe. Okay, ito lang pala mga nakaharang dito. Grabe. Galit sila eh. Harang-harang eh. Ay nako, nakakatawa itong mga to. Lakas nyo man trip ah. Kala ko naman stoplight, isang jeep lang pala nakaharang sa lahat. Walang iya yun. Okay, so nandito na tayo. Setupin ko lang yung camera. Gamitin natin yung phone ko. Nagdala ako ng tripod. After ko ma-setup, balik tayo. So yun na nga, nandito na tayo. Pero bago natin simulan, yung mga tinatanong nyo sa comments, mag-soundcheck muna tayo ng ating Orion. Isa sa mga pinakauna natin pinalagay. Bihira ko lang kasi magawa to. So tara, soundcheckin natin. Medyo hindi na to cold start kasi nagmotor na tayo eh. Konting bomba. Parang masyado atang shy type. Lakasan natin konti. Grabe, sobrang busy. So huwag tayo masyado magingay, baka paalisin tayo. Ngayon punta naman tayo sa bar and mirrors, kasi ito yung pinaka tinatanong talaga. So ito, nabili lang natin to sa Lazada, 1,800. Mga ganun lang presyo niya. So sobrang good price niya para sa quality niya. Alam ko hindi ko ma-explain kung gaano kaganda yung quality niya dito sa video, pero pwede na natin sabihin na parang good as the stock lang siya. So ganun siya, hindi siya yung parang mafi-feel mo chipipay kasi Lazada lang, hindi siya ganun. So kaya sold na ako dito sa bar end na to. So ito, Lazada lang. Ilalagay ko yung link sa baba, so check nyo na lang kung interested din kayo. Next na madalas yung tanong sa atin, yung ating gloves. So itong gloves na to, tingin ko kaya marami nagtatanong kasi akala nila legit na Yamaha tong gloves natin. So hindi po siya legit na Yamaha. Actually, Komine gloves to, na color black. Merong mga brown, alam ko may blue and red pa. So yan, kung makikita nyo dito, Komine. So nabili ko siya sa Moto Market, I think mga 2,500 pesos ata. Tapos ito, bumili ako sa Shopee ng tagwa 100 na strap. Parang ganito, parang ganyang keychain pero Yamaha. So ang ginawa ko, nung napansin ko na sakto lang siya doon sa strap ng gloves ko, dinikit ko na, pinatahi ko. So ayan, naging Yamaha gloves na siya, diba? So yan po ang ating gamit na gloves. Next, itong 360 setup natin. Ito yung kasama sa Insta360 na
mount at saka yung mga extender. So dito sa bakal na to, diyan ko siya nilagay. Sinama ko na to kasi kailangan ko pa ng extra length para kapag mas maganda kasi yung view kapag medyo mas malayo. Tapos dito ko na siya nilagyan ng zip tie dito sa may food peg kasi wala naman masyadong umaangkas sa akin dito. Tapos dire-diretso na siya. So try natin pahabain, ganito yung magiging itsura niya. Hindi ko dala yung camera hindi kasi ako mag-360 ngayon. Pero at least nakikita nyo na kung ano yung pinaka-setup. Ganyan siya kahaba. Tapos ganyan siya kababa. So dati, from dito, in-strap ko yan pa ganito. So yung angle niya medyo nandito. Kapag mas mataas nyo siya inangguluhan, tapos naka naked bike kayo, kapag naked bike kasi, compared sa mga sport, hindi tayo nakayuko. So ang makikita lang ng view ng 360, madalas puro likod natin. Kaya binabaan ko, tapos maglalagay pa yan ng weight ng camera, bababa pa yan ng konti, halos ganito na siya. So nakikita yung view, parang yung sa plate number, gulong, tapos yung katawan natin. So I recommend na kapag naglagay kayo ng stick ng 360, babaan nyo lang din, kasi sobrang ganda tingnan ng gulong. So yan ang ating 360 setup. So bago natin ituloy, gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood, nagsishare, nagla-like, at syempre sa mga nag-subscribe sa ating channel. Kasi ngayon meron na tayo 900 subscribers, konti na lang magiging 1,000 subscribers na tayo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito, alam mo na kung ano dapat mong gawin. At syempre bago natin makalimutan, shoutout muna tayo dito kay Joven Bron 31. So shoutout to you bro. Salamat sa pag-recommend ng Upshift Cafe. So Upshift Moto Cafe. So kapag nagkaroon tayo ng time, daanan natin yan. Last but not the least, bago tayo mag-ride ulit, kasi medyo gumaganda na yung panahon, pwede na tayo mag-ikot-ikot, i-share ko naman ang GoPro settings. Yan, standard yung gamit ko na preset para kapag umaga. So ang setting natin dito sa standard ay 4K 60 tayo lagi, super view tayo lagi, tapos yung hyper smooth on lang. Kapag umaga to bitrate high, importante yan. Shutter auto, ayoko na pakialaman yan kasi hindi naman tayo naka ND filter. EVCOM 0, so parang medyo automatic lang, hindi natin ginagalaw. White balance ganun din, naka auto lang. So ito yung medyo nakita kong maganda kapag umaga. So ISO minimum natin is 100, tapos max natin is 400. So 100 to 400 lang. Post editing, wala ako masyadong binabago sa color. So kung ano yung nakikita nyo, natural na color yan from GoPro. And then yung sharpness natin low kasi hindi natin gusto ng masyadong sharp para nagiging cartoonish siya. So yan yung setting ko, and then yung color natin natural. The rest wala na akong ginalaw dyan. Ngayon pag gabi naman, activity yung ginagamit ko. Punta tayo sa activity, check natin yung setting. Halos same lang, 4K 60, super view, hyper smooth on. Ang naiiba lang dito, ISO minimum and maximum. So 800 to 1600 tayo kapag gabi. Kapag dinagdagan kasi natin yan, magiging grainy na. Sayang yung pagiging 4K ng video natin. So mas importante kasi sa akin yung quality ng video. Lagay ko na lang din sa description lahat, para kung sakaling gusto nyo balikan, hindi nyo kailangan i-rewind dito, mache-check nyo na lang sa baba ng ating video. Yun, tara balik na tayo ng ride. Grabe, sobrang dami talaga nagti-tiktok at saka gumagawa ng reels dito. Ang maganda rin dito, since marami nagpi-picture-picture at saka gumagawa ng kung ano-anong video nila, hindi ka mahihiya gumawa ng sarili mo. Kaya pumunta ako dito Pero ngayon, balik na tayo ng ride. Na kwento ko na ang gusto ko ikwento, tsaka yung mga tanong nyo nasagot ko na. So sana nakatulong ako. Kung may gusto pa kayo malaman, please just comment down below. At huwag nyo na rin siguro kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. Siguro try natin daanan yung, hindi ko alam kung Rojas pa rin yun basta simula Buendia Rojas papunta dito. Maganda kasi yung ilaw niya sa gabi. Nakita ko kay Manila Speedster dun sa dating video niya. So gusto ko sana i-ride din yun ng gabi. So try natin daanan din ngayon, para kapag ginawa na natin yun ng madilim, hindi tayo mailang. Malaman natin kung ano yung road condition. Actually yun yung dinaanan ko nung unang punta natin sa Parkal. Ayos. Mapagbintangan ba tayo nagkakalat dahil dito? Diba yan? Oh.
Grabe ah. Simpleng stoplight, di na mapigilan, no? Talagang unti-unti nang napupunta doon. Wala na talagang disiplina. Si kuya nakaputi, hinantay niya na. Binit pa niya nung 5 seconds na lang. Ito wala talagang pake. Pangit pa ng pagkasuot ng helmet. So isang ikot pa, tapos yun na. Okay, yung daan hanggang bridge. Dito medyo malubak-lubak na. Talaga nag-is ka ng daan eh, no? Para kapag night ride wala na masyadong takot. Nakakailang din kasi. Wala na, GG. Okay, check na lang natin kung anong meron dito. Pero I think okay na yun, balik na tayo. Ayoko rin kasi sugal ng ganyan ka traffic. Hindi natin ma-enjoy. Okay, so nakaikot na tayo. I guess we can end the video here. As usual, syempre magpapasalamat ako sa inyo, sa mga nanood. And please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Konti na lang, nasa 900 na tayo. Sobrang salamat. Again, thank you all. Ride safe always. Peace!